Ngayong araw ngay wala akong pasok. Ewan ko ba kung bakit wala akong pasok. Umabsent siguro ako eh. Siguro naman paminsan-minsan deserve din natin umabsent eh. Huy, baka isam yan. So dahil nga wala akong pasok ngayong araw kaya maaga akong gumising. Para kunyari magliligpit ako dito sa aking pinaghigaan. At syempre para gumawa na din ng vlog. Sayang din naman kasi yung oras kung tatambay ko lang dito sa bahay. At dahil nga sobrang aga pa naman, kaya naisipan ko na lang din lumabas at pumunta sa supermarket. Magluluto kasi ako ng masarap na breakfast. Oh mga buddy, wag ka patatalo, mas masarap kayo. Huy, baka isam yan. At saka pasensya na din sa aking mukha kasi kakagising lang, wala pang hilamos. Ito yung mahirap dito sa Saudi Arabia pagka-summer mga buddy, kahit ang aga-aga, sobrang init. Hindi naman ako takot mangitim pero sobrang init talaga, para akong iniihaw na pogi. Huy, baka isam yan. Pagkatapos na ilang minuto, nandito na ako sa supermarket. May pakay kasi ako dito, bibili ako ng kangkong. Ito yung magpapasarap sa ating lulutuin ngayon. Dumaan na rin ako dito sa kanilang isdaan kasi bibili ako ng isang peraso. Oh, isang peraso lang ang bibilihin ko mga buddy kasi mag-isa lang din naman ako eh. Bumili na din ako ng watermelon, kailangan ko to kasi para natutuyo na ako mga buddy. Tapos dumaan na din ako sa bakala para tanungin si kuya kung, kuya, may itlog ka ba? Tapos ang sagot na sa akin, oo, meron, bakit? Tapos ang sabi ko, ako meron din akong itlog, kaya yun, umuwi na ako. Huy, baka isam. Doon sa mga nagtatanong, ito nga pala yung bahay namin dito sa Saudi Arabia. Kung gusto niyo pumunta kayo, welcome kayo. Basta magbaon lang kayong pagkain. Oh, di ba? Ang bilis ng transition, nakaakyat na ako sa bahay. Tapos nilinis ko na din yung isang perasong isdang nabili ko. Baka meron na naman magsabi dyan sa comment section na, huy, nakahubad ka na naman. Pagpasensyahan niyo na po at wag na po kayong magalit sa akin. Sobrang init lang po talaga dito sa Saudi Arabia na ayaw ko talagang magdamit. Well, talagang hubadero naman talaga ako. Aminado naman ako doon mga buddy. At saka ang kagandahan nitong pagiging hubadero ako, pag ako napangasawa mo, nako tipid tayo sa labahin mga buddy. Kasi nagdadamit lang ako pagka umaalis ng bahay. Pagka dito lang ako sa bahay, lagi ako nakahubad. Eh, kaysa mainit eh. Doon ako comfortable. Alam niyo, isa talaga to sa nagpapatagal ng pagluluto, itong paghihiwa ng mga rekado. Pero naniniwala ba kayo mga buddy na nagbe-base ang lasa ng inyong niluluto doon sa paghihiwa ninyo ng pampalasa? Ang sabi kasi ng lola ko, dapat pagka naghihiwa ka daw ng pampalasa, dapat hindi ka malungkot. Dapat daw punong-puno ka ng pagmamahal sa ginagawa mo, syempre. Hindi kagaya ng iba dyan, hindi na nga ginawa, mahal pa rin. Huy, baka isam yan. So ayun na nga, inuna ko ng iprito itong baby shark na nabili ko. Huy, sana all baby. Ang dami pa kasing proseso nitong niluluto ko mga buddy. Nagsisinga ako bandang huli eh. Kainit-init kasi mga buddy dito sa kusina, alas 7 pa lang ng umaga. Hindi ko na tuloy feel yung breakfast, parang tanghalian na yung init. Buti na lang masarap ako. Ay, yung niluluto ko pala. Huy, baka isam yan. Pero isa talaga to sa mga breakfast na niluluto ko na para sa akin the best talaga mga buddy. Kaya lang sobrang haba ng proseso. At sa haba ng proseso nga, uminit yung cellphone ko kaya hindi ko na masyado nakunan. Naglolo ko na yata itong cellphone ko eh. Minsan bigla na lang namamatay tapos natitigil yung record. Ang niluluto ko nga pala ngayon mga buddy ay fried rice with kangkong. Syempre nilagyan ko na din siya ng chicken hotdog para magkaroon siya ng ibang taste. Matapos nga ng pagluluto ko ng cellphone ko at hindi ko na nabidyohan lahat, eto, luto na siya at pwede na akong tikman. Hoy, baka isam yan. Hindi yung fried rice natin mga buddy. And believe me mga buddy, this is really the best. Lagyan mo pa sa ibabaw ng toasted garlic tapos watermelon and a piece of fish. Nako, mapapaungol ka talaga sa sarap nito mga buddy pagka natikman mo. Huy, baka isam yan. Syempre wag natin kakalimutan yung ating kutsara na gold. Ganyan talaga mga buddy, pagka nakakaluwag-luwag na kayo, magiging gold na yung mga kutsara ninyo. Sa sobrang luwag mo na nga, pwede ka nang isali sa paluwagan. Huy, parang ibang klaseng paluwagan naman yun mga buddy. Huy, baka isam yan. After ng mga 2 oras kong paghihirap doon sa imperno naming kusina mga buddy, natikman ko na din yung aking fried rice with kangkong. Isa lang masasabi ko sa inyo mga buddy, the best talaga ito. Bukod sa masarap na, healthy pa yung kangkong na kinakain natin. At saka kung hindi mo makikita yung mismong fried rice, iisipin mong walang kangkong. Isa rin to sa technique para mapakain natin yung mga chikiting ng gulay na hindi kumakain ng gulay. Teka lang, parang magulo yun ah. Pero promise mga buddy, sa sobrang sarap nga nito, naangat na yung isa kong paa. Tingnan yung maya-maya, 2 paa na yung aangat dyan. Isipin yung mga buddy, masarap talaga kumain pagka may 2 paang nakaangat. Huy, baka isam yan. Na-try nyo na ba mga buddy kumain habang may 2 paang nakaangat? Masarap kaya yun? Kaya ba mga buddy, anong gusto nyong position pagka kumakain o kaya nagpapakain? Diyos ko, itigilan natin yung voice over na to, nabaliw na.